Ayan, Dr. Well, unang-una sa lahat, no, baka pwede natin magpaliwanag. Ano nga po ba itong chronic kidney disease o ito pong tinatawag na sakit sa bato? Ang chronic kidney disease, from the name itself po, no, chronic, ibig sabihin pang matagalang pagkawala ng function o yung ano po, no, kalusugan ng ating mga bato. So, over time, yung ano po, no, yung paggawa ng ating mga kidneys ay nagkakaroon po ng damage dahil na rin po, no, sa mga factors na nakakapagbigay po ng kidney CKD sa ating katawan. Although wala po tayong specific na data para sa Region 1, yung nai-report nyo nga po, no, doon sa kanina na almost 36% po, no, sa ating bansa ay meron pong CKD. Ito pong datos na ito, no, ay noong 2022 pa. So malamang po may mga naidagdag pa dito ngayong 2026. Pero kung titingnan natin, napakarami po, no, ng meron ng CKD. Yung 36% almost po yan, no, mga 78,000 na Pilipino po, no, na merong CKD sa buong Pilipinas. Ang CKD po kasi ang isang po niya, no, ang isang komplikasyon niyan or ang isang pwede pong mangyari sa isang individual na magkaroon ng CKD ay yung tinatawag natin na dialysis. So kaya po medyo kinakatakutan, no, yung pagkakaroon ng CKD kasi alam naman po natin yung cost po, no, ng dialysis at yung epekto po nito sa living condition ng isang tao. So ang sinasabi natin, mas maganda po, no, na ma-prevent natin agad-agad yung pagkakaroon po ng damage sa ating mga bato bago pa ito mauwi sa pagkakaroon po, no, ng CKD at sa pagdadialysis. Sa Pilipinas po, no, ang leading cause ng chronic kidney disease ay diabetes at ang major contributor po ay ang pagkakaroon ng high blood pressure. So kung ang isang tao po, no, ay may diabetes at hindi po kontrolado ang kanyang blood sugar, maaari po itong mag-result sa CKD. Gayon din po, no, kung ang isang tao ay may high blood pressure at hindi po kontrolado ang kanyang presyon, maaari po itong magkaroon ng CKD. May mga iba rin pong mga autoimmune disease katulad po ng polycystic kidney disease, glomerulonephritis na medyo rare na cause po, no, ng CKD. Pero sa Pilipinas, ang ang main factor po talaga is diabetes and high blood pressure. So sa sintomas po, madalas unnoticeable po, no, madalas wala pong sintomas early on sa unang stages po, no, ng chronic kidney disease. Pero maaari po kayong makakita, no, ng foamy or yung bubbly na urine, yung parang bumubula po, no, yung inyong mga ihi. Maaari din pong mamaga, mag-swell po, no, yung inyong mga paa o yung inyong mga kamay. Feeling po na pagod at mahina ang katawan at meron po kayong hingal sa paghinga. So ito po yung mga pwedeng maging sintomas po, no, na makakapagsabi na ang isang tao po ay meron ng CKD. Usually kapag ka nasa stage 5 na yan, ma'am, ibig sabihin yung kidney po natin sobrang sira na at hindi na po nakakapag-function ng maayos. Kailangan po natin, no, ang ating mga kidney, ang ating mga bato para mabuhay. So dahil hindi na siya nakakapag-function, nagre-require na siya ng dialysis or ng transplant. Kapag ka hindi po na dialysis or hindi po na transplant ang isang tao na may CKD stage 5, doon po talaga maaaring ikamatay ng ating mga pasyente. Unang-una yung ating pong diet, no? So avoid po natin yung mga high sodium, yung mga processed and yung mga canned goods. So doon po sa mga na mahilig po sa instant noodles,
sa hotdog, yan. Kasi po mataas po no ang sodium content nito at mataas po ang caloric content nito, kaya maaari po siyang mag-cause no or maaari po maging contributory factor sa pagkakaroon ng CKD. Kung meron po kayong diabetes at meron po kayong high blood pressure, kailangan pong i-monitor at i-control yung ating po mga kondisyon na ganito. So kailangan po no laging iinom ng ating mga maintenance, magpapa-check up regularly sa ating mga doktor para maging controlled yung ating medical condition. Sa mga medyo nakakatanda na po, early detection is very crucial. Napakahalaga po no na nasa CKD stage 1 pa lamang ay makita na po natin at ma-detect na para mabigyan na po no ng kaukulang gamot. Unfortunately ma'am, kung nasa late stage na po no ng CKD, hindi na po siya magagamot. Mapoprolong na lang po yung pangangailangan no sa dialysis or sa transplant, pero yung gamot po talaga na mawawala yung CKD, hindi na po natin siya magagawa. Pero kung nasa early stages pa po yan, maaari pa pong ma-reverse no, through lifestyle changes and diet modification. Kaya napakahalaga po no, na doon pa lamang sa mga unang stage ng CKD, ma-monitor at ma-detect na po no, ng ating mga doktor para magabayan po tayo kung ano po yung gagawin para ma-reverse po natin yung sakit.